Sana ay ikaw na nga. Pag-ibig di mapipigilan. Puso'y sa iyo lamang. Kahit na anong mangyari, hindi ko ipagpapalit ang pangako'y di kalilimutan. Tangan magpakailanman. Ang araw ay biglang sumikat. Alam mo, yan na yata yung pinakamasagong halik na natikman ko. Alam mo, Vladimir, kunwari ka pa eh. Para ka namang hayok sa laman. Basta magkaroon ng pagkakataong mahalikan ako, susunggaban mo. Yun ang akala mo. May usapan kami ng asawa ko. Akala ko ikaw siya. Ano nga pala ginagawa mo dito sa kwarto namin? Ano, nagpapanggap ng ikaw siya? Para ano? Patulan kita? Hoy, Vladimir. Tigilan mo ako sa kakaganyan mo. Kwarto ko to. Ikaw ang nagkamali. Kawawa naman yung asawa mo. Hinihintay ka. Sa ibang kwarto nga lang. Pero, eto ka. Ibang babaeng hinahalik. Umami ka na kasi. In love ka pa rin sa akin, ano? Kamusta ka na, Celia? Ako? In love pa rin sa'yo? Pagabot mo nga yan. Nasisiraan ka yata ng ulo eh. Hindi ikaw ang babae na hanggang ngayon ay minamahal ko. Wala kang kwentang babae. Pinaniwala mo ako, mahal mo ako. Pero nagpakasal ka sa iba. Nagpalit mo lang ako sa pera ng mga bilibiser. Nagsisisi nga ako na kilala kita eh. Nagsisisi ako na minahal kita. Minahal kita ng buong puso, buong kaluluwa. Hindi kita dapat minahal. Hindi ka dapat mahalin. Ayaw mo sabihin hindi mo ako mahal. Sabihin mo, Vladimir. Dumating ka na pala, Jose Enrique. Bakit hindi mo man lang kami dinalaw nung nasa Amerika ka? Marami kasi ako inasikaso sa Celia. Tsaka ayoko rin ka-istorbe ni Carlos Miguel. Pero alam mo, natutuwa ako ngayon at least magaling ka na. Pero, anong nangyari sa boss mo? Dahil ba sa aksidenteng nangyari? Oo. Hindi na nga babalik sa dati yung boses ko. Excuse me, magbibihis muna ako. Hindi na kita mahal. Pero ako mahal pa rin kita, Vladimir. Pinagsisisihan ko lahat ng mga nangyari. Dahil hindi ako naging masaya. Na
marami pa rin pagkakataon na naiisip kita. Alam ko sa'yo ko liligaya. Pero, tama ka. Pinagpalit kita sa pera. Dahil kailangan kong gawin yon para ipaghiganti ang mga nang-api sa pamilya ko. Vladimir, hindi ka dapat magalit sa akin. Dahil tama ng parusa na naghihirap ang kalooban ko ngayon. Mahal kita. Kailangan kita. Pero wala ka na sa akin. Ako hinihintay na guest ni Consuelo Villavicer. Ba't ba mo maniwala sa akin? Sir, sandali lang po, sir. Ika-clarify po natin yan. Pero ang problema po kasi, wala pong sumasagot sa kwarto po ni Miss Villavi, sir. Kasi, sir, hindi po kasi ako yung nag-login sa kanya kanina, yung kasama ko po. Pakisubukan naman ulit. Sir. Simon? Huwag mo sabihin sa akin na nandito rin sa hotel na to si Consuelo Villavicer. Kamukhang kamukha ko siya. Para kaming kambal. Hindi kaya may kakambal ka talaga? Hindi mo lang alam? Hindi, wala. Sino yung kamukha mo yan? Kung alam niyo, naguguluhan ako. Sino kaya yung babae niyo? Nandito nga si Consuelo. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Hinihintay ko asawa ko at wala pa siya dito. Miss, sabi mo kanina, may guest na kumuha ng duplicate key sa kwarto ni Consuelo Villavicer. Tama ba? Yes, sir. But let me clarify again, sir. Hindi po kasi talaga ako yung nag-login sa kanya kanina. Sir, yung pong kasama ko kanina. Kaya lang, ano po, nag-break po siya ngayon eh. Wala po siya. Sorry. Charity. Hindi kaya yung tarantadong kasama. Pues, alamin natin. Miss, ano ang room number ni Consuelo? Huwag lang sanang si Vladimir ang kasama ni Consuelo sa loob. Dahil malaman ko lang na siya yun. Makikita niya yung hinahanap niya. Kung si Vladimir yun, kahit patayin pa sila ni Consuelo, payag ako. Sandali, saan ka pupunta? Tatawagan ko si Carlos Miguel. Baka makausap ko na siya.
Ako, Gilier, ha? Yang alaga mo, iniisip pa niyang may kamukha siya. Sigurado ka bang matino ang isip niya na nakita mo? Baka mamaya hindi natin alam, kulang-kulang pala yan. Kaya mo na. Marami lang kasing pinagdaanan yan eh. Kaya na lang natin. Simon? Tama pala sabi ni Cecilia, dito ka na pala. Oo nga, hindi na ako nakatagal sa Amerika. Tsaka, congratulations pala sa darating mong kasal, ha? Nabanggit lang sa akin ni Yaya Ising, eh. Ayun, siguro, saya-saya mo, ano? Sinabi mo pa. Alam mo naman na mahal ka si Cecilia, eh. Pero, siyempre, si Mama pa rin ang problema. Carlos Miguel naman, parang namang hindi ka na nasanay kay Mama. Ganun lang yun, alam mo namang puro salita lang yun, di ba? Kaya mo, balang araw, alam mo, matututunan din niyang tanggapin si Cecilia. Siya nga palang Mama. Salamat naman at bumaba na ang lagnat mo. Siguro pagaling ka na. Ano pala? Pwede na siguro umuwi. Baka hinahanap ko na sa bahay niya eh. Iiwanan kita? Sino magbabantay sa'yo pag iniwanan kita? Kaya ko naman siguro yung katawan ko ngayon. Hindi. Hindi kita iiwanan hanggat hindi ako siguradong magaling na magaling ka na. Okay? O sige. Dito ka lang muna ha. Ikukuha kasi kita ng gatas. Mabuti sa'yo yun eh. Vladimir, lumabas ka dyan! Alam ko nandiyan ka! Consuelo, gusto ng pinto! Pwede ba? Dahan-dahan sa pagkatok. Dahil pag nasira nitong pinto, tayo magbabayad nito. Vladimir! 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 Sinabi ko nang wala dito si Vladimir eh. Kung wala si Vladimir, sino ang bisita kumuha ng duplicate key sa reception area? Aba, ewan ko. Ang alam ko, mag-isa lang ako dito. Kaya siguro sorry mo ito. Kasi pinapainit mo na naman ang ulo ko eh. Ikaw naman, Simon. Pwede ba maligo ka na?
Hello? Olga? Olga, ikaw ba yan? Sino to? Ako si Cecilia.